At ito ang napili kong matinding game niya. Ano ba ito? Minsan lang ba ito, George, part 2? Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Hindi pa kontento si Magnus sa kanyang second place sa early edition. Itong late edition, sumali uli siya at ito ang napili kong matinding game niya. Ano ba ito? Minsan lang ba ito, George, part 2? Malalaman natin at sa last part, papakita ko naman sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, E5 si Lazabic. Ito po yung batang sumisikat din ngayon, itong Lazabic eh. Knight F6 tinirahan ng paborito ni Wesley. Berlin variation ng Roy Lopez pero nag-anti-Berlin si Magnus. Ayaw niya ng equal lines. Nag-C3, castle, nag-D5. Ayan, paluwag kagad sa sentro. Kinapture, Queen takes D5 at nagbi-bishop C4 talaga yan. Queen D8 bumalik, B4, istorbo muna sa bishop at nag-Knight BD2. H6 para walang lundag mamaya ng bishop doon. At nag-rook E1, develop, rook E8, A4. Ayan, nagbabadya na mag-A5, B5. Nag-A6, Queen B3. Ayun, tinarget ang F7 at nawala kagad sa bookline. Dahil ang madalas ginagawa dito, Queen C2, Knight E4, Bishop B2. Ayan, ngayon pa lang naganap ang Queen B3. Tingnan natin. Bishop E6, sinalubong nila Zabic at nag-Knight E4. Bishop F8 at atras lang. H3. Ayan, pasingaw lang din sa back rank. At kapansin-pansin po ang pagbaba ng evaluation bar after H3. Diba? Ayan, bumaba evaluation bar. Oh. Dapat daw ang tira ay Rook A2. Ayun, oo nga, maganda. Para may chance na lumipat sa E-file at i-pressure ang E5 mamaya. Oo nga, no? Ganda. O pero dito tayo sa H3, mayroon pala ditong hindi napansin si Magnus. Oo nga, may ganun na pala, pang-puzzle to ah. Nakita nila Sabik. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng boom! Queen takes D3. May ganyan na pala. Ang tindi. Ilang segundo niya inisip to? Medyo matagal-tagal din. Mga ilang segundo rin bago niya makita. Siguro chinek niya yung mga pasikot-sikot kung ano ang balak. Ano. Pero kinapture, bahagyang na damage yung pawn structure pero isang pawn pa rin eh. O sa mga ano po ha, mga beginners nating tagapanood, hindi naman lahat ano yung iba beginners. Pag kinapture kasi ang queen, may bawi sa reyna. Okay? So ang ginawa ni Magnus, kinapture yung E6 at nag-rook D1, queen G6, bishop E3, no? Mukhang normal naman, develop pero bad move sa computer engine. Dapat daw knight H4 na. Grabe pala, no? Pag nag-queen H5, G3. Okay. So ganun lang pala. Pero nag-bishop E3, F5, B5, nag-knight A5, queen D5. Pero mukhang maporma pa rin ang posisyon ni Magnus. Mukhang aktibo naman. Pero ang evaluation bar ay hindi sumasang-ayon. Nag-F4, inatake ang bishop. Nakipagsabayan na si Magnus ng balagbaga na siya. Oh. Queen F5, yun lang. Pinerenuhan ni Lazabic. Husay ng batang ito Kasi pwede naman to kung tutusin, ano? Pag kinapture, F takes E3, Queen takes E3. So, 2 minor pieces sa isang tore, yun nga lang, dapat mag-coordinate yung mga pyesa na yan. Lalo na yung knight nasa gilid, no? So, may problema rin ang black. Oo nga, tama itong Queen F5. Malinis. Nakatreat ang bishop, nakatreat ang knight. Bishop D4, dinipensahan, pero may C5. Accurate, Nag-Queen F3. Teka muna mga kamatsas. Pinakapture yung bishop. Teka muna. What if en passant capture lang, magda knight takes C6? So nakapin yung knight. Hindi pwedeng gumalaw, maku-queenless. Sige, pilitin nating isalba yung isang pyesa, magbi-bishop G7. Papatungan pala ng papatungan. Bagsak pa rin yung knight. Bagsak pa rin. Okay?
So balik tayo sa Queen F3 ni Magnus. Kumapture sa D4, C takes D4, Rook D8. Bad move din naman sila Sabik. Dapat daw accurate move, Bishop to D6. O one piece down si Magnus eh. No? Para ihataw yan dyan, then makawala yung knight sa C4. O balik tayo, nag-Rook D8, Rook AC1. Ayun, hindi na rin natumbukan. No? So bullet time portion na sila eh. Bullet na, less than 1 minute. Dapat daw ang tira, Queen C3. Ayun pala, takihin yung knight. Tapos magbi-B6 din, capture sa A6. So kahit pa paano, medyo magulo-gulo pa rin yan. At balik tayo sa ginawang Rook AC1, kumapture sa B5, capture, Bishop G7, at nag-G4, so hindi pwedeng i-capture yan. Nag-Queen G5, Rook C5, ayun. Para proteksyon. Kinapture pa rin, syempre, exchange na, isang pyesa yan, B6, check, angat, and the Queen D7. Ayun, ang ganda sana kung may Queen D8 si Magnus, kalikalikot na matya sa dulo, yun nga lang may nagbabantay na Reyna eh. Queen takes E5, nag-Queen E8, ayun na, may mga gulo-gulo check na ba? Pero wala eh, nasa prehan ng black, mauuna black eh, oh. Grabe, tuloy-tuloy. King G3, iwas, check, King F4, iwas, and Queen H2, capture. Una kasing na-expose yung King ni Magnus eh. Takbo hanggat may lupa. Pero dito po, sumuko na si Magnus. Minsan lang to, George, part 2. Bakit sumuko? Kasi po kung pupunta dyan sa D5, may Queen F3 check. Tuloy lang natin. And pag nag-King D4, Knight B3 check. Tutulong na yung Knight eh. Pag nag-King E5, then Rook E6. Matcha sa gitna. Kung nagkataong itinuloy, ano? Ayun. So, wala na rin. Kung pupunta naman dito sa D3, kung ako dyan, simple na lang. Oh. Check. Queenless, panalo na rin. Okay? Matindi po, no? Ang ipinakita ni Lasabik, batang-bata pa ito eh. Wala pang 20 years old ito kung hindi ako nagkakamali, mga kamatsas. At ito ang kanilang standing. Pang-ilan naman si Magnus ngayon? At pang-ilan ba ang batang ito? Para malaman natin. Baka naman si Magnus lang ang natsambahan niya. Aba, champion! Sa score na 9.5 points, tied sila ni Nakamura. Si Naka talagang hindi nawawala ng premyo pagka Title Tuesday. At si Magnus po ay bumagsak sa pang-10. Ayan, not bad, top 10 pa rin naman. Yun nga lang, wala sa top 3, ano? O, hindi satisfied si Magnus dyan for sure. Okay, congrats kay Lazabic at sana po yung mga junior players natin ma-inspired kayo dito sa batang ito. Subaybayan nyo yung estilo at paglalaro ng Dennis Lazabic kasi napapansin ko po isa rin yan sa tumatalo ng mga top 10 players sa buong mundo. Ayan, sabi nila magaling lang daw sa online. Pero sa mga hinaharap, tingnan natin naman ang kaniyang facing no pagdating sa over the board tournament naman. Baka naman pagdating sa over the board ay nanginginig. Pero kasing ganun eh. Magaling sa online pero pag sa OTB na nanginginig eh. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Yan ang update natin dito sa early and late edition. Sa mga di pa po nakakapanood ng early edition natin na game ni Magnus na inanalyze natin, uploaded lang po sa ating YouTube. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.